Hi guys! Welcome dito sa Desana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Queen of Swords. Maglagay ka ng healthy boundary, may self-love, my self-worth, and strict sa mga taong papasukin mo sa buhay mo, sa mga taong in-open mo yung pintuan mo sa kanila. Yan. Hindi mo sinusunod yung emosyon mo. Utak mo ang masusunod. Sharp and clear, yung isip mo, yung mind mo, yung thought mo. Or, lalo yung isip mo, matalino ka mag-isip. You're intellectual, logical, mag-isip. May focus. Kasi may cut eh, di ba? Three of Cups. Ten of Cups in reverse. May nagre-rejoice. It's hindi siya nagre-rejoice. Reunionan siya. May reunion, may interesado makapag-reunite sa'yo. Clarified by Page of Swords. May interesado, may interested na makipag-reunite sa'yo. Interesado siya makipag-reunite sa'yo. Reunion, Three of Cups. This person really wants a reunion. Naging courageous siya. And panay, hindi naman siya panay-spy. Hindi naman siya nang panay-pang-stalk o pang-spy. Interesado lang siyang makipag-reunite sa'yo. Gusto niya ng reunion. Kasi, hindi siya masaya yun. Itong taong to, hindi siya masaya sa buhay niya. Hindi gantong buhay niya ngayon. O upright, no? Hindi ganyan ang buhay niya ngayon. Ito. Hindi siya masaya sa buhay niya ngayon. Hindi siya fulfilled, hindi siya satisfied, hindi siya kontento sa buhay niya. May kulang sa buhay niya para maging masaya siya. Pamilya. Partner. O ikaw. Lalo kung ikaw lang gusto niya maging partner. Ikaw lang gusto niya maging partner ng taong yan. Ikaw lang gusto niya maging asawa. Queen of Pentacles, clarified by Queen of Pentacles. Look back before you leave my life. Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Ma-rejuvenate ka daw at ma-inspire ka pag nag-spend ka ng time sa outdoors. Yan. Umunay ka sa nature through spending outdoors. Through spending time outdoors. Kulang. Ayun. By the way, kaya ako nagpapag-guide mo. Tahimik. Ano pa? Queen of Pentacles. At gusto niyang maging komportable yung buhay mo yun. Napakasagana, maraming prutas sa paligid, maraming pera. Yan talagang gusto yung buhay na ibigay sa'yo. Parang ano ba? Parang justice. Parang magkaroon ng balance. Lalo kung alam niya na puro na lang kahirapan at sufferings yung dinanas mo para magkaroon ng balance ba? Para, para ma-experience mo yung masarap na buhay, para ma-experience mo yung magandang buhay.
Ayan. Kaya ang gusto niya, ito naman ang maging buhay mo. Para ma-experience mo ng masaganang buhay. Para yun ang maging buhay mo. Para mabawi, no? Para yun ang maging buhay mo. Yung maganda ng buhay mo. Hindi ka na mahirapan sa buhay. Maging komportable ng buhay mo. Masagana sa pagkain. There's a lot of fruits sa paligid na you can pick. As you see, ang daming fruits sa paligid, and then ang daming pera. Lalo na kung alam niya na mahilig ka sa fruits, mag-pick ng mga fruits, and you really enjoy it. And tuwan-tuwa kapag marami yung pera mo, na nabibili mo yung gusto mo, kahit sino, pagka ganun parang walang problema pag maraming pera, di ba? Actually, meron pa rin na problema. Kung paano ka pa kumita ng pera. Pero ito, as in, sobra-sobra siya. Yan ang gusto niya. So, hindi ka naman problema. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. Komportable na yung buhay mo. Kung may pera ka, mag-isip ka pa yung problema ka pa no? Kung kulang, no? Kung hindi enough. Ganon yun lalo kung nagninegosyo ka. Mag-isip ka pa kung paano ka pa kumita ng pera. Kasi isipin mo yung future mo, no? Isipin mo yung future mo. Paano yung future mo? Wala ka ibang asahan. Kailangan mo pang mag-isip ng ibang pagkakitaan. Na kumita ka ng malaki-laki. Na makapag-ipon ka na mas malaki. Kung mga ganun ba? Lalo kung walang distraction sa isipan mo, walang mga gumugulo, wala nang gugulo. Pero meron talaga yung mga nanggugulo. Kung hindi naman ganun ka, ina-atake ka ng mga witches na ginugulo na isip mo, yung buhay mo, yung finances mo. You can still focus sa iyong finances, lalo kung madiskarte ka ng klase ng tao. Okay. Pero, hindi ka naman ang problema pa. Kumbaga, andyan na lahat. Siya na mag-provide. Andyan na lahat. Sobra-sobra nag-umapa yung pera sa baul. Ayan. Sa baul. O sa bangko niya siguro. Ayan. Ano pa? Ibibigay niya yan sa iyo. Magandang buhay na yan at masarap na buhay na yan at komportableng buhay. Kasi emperor sa kanya energy yung emperor na yan. Mayaman yan. Kaya emperor, lalakay by emperor. Sabi niya siya, parang nasa top position. Nasa top position nga daw siya. Sabi ni Yahweh, nasa top position siya. See? Mayaman. Alam mo nga na hindi. O baka yumaman na siya kung di pa siya mayaman dati. Nung magkakilala kayo. No? Reunion, ibig sabihin magkakilala na kayong dalawa. Kilala ka na niya. Kaya gusto niyang bigyan ka ng magandang buhay. Masarap na buhay, komportableng buhay. Mayaman. Hindi siya nakatadana sa'yo. Merong ibang nakatadana sa'yo. Hindi yan ang nakatadana sa'yo. Pero gusto ko niyang bigyan ng magandang buhay. At masarap na buhay at komportableng buhay. Pero hindi yan ang nakatadana sa'yo. Iba ang nakatadana sa'yo. Hindi King of Wands yung energy ng tao. Nakatadana sa'yo. Ito ang energy ng tao nakatadhana sa'yo. Ace of Pentacles. Hindi pa ready na bumuo ng pamilya, na mag-umpisa na bumuo ng pamilya, na magsama kayo. Yung tao nakatadhana sa'yo. Ito ang ready na. So, para sa akin, kung alupain ka nito na magsama kayo, why not?
Lalo kung mabait naman siya at maganda yung intention niya sa'yo, no? Mayaman. At kung mamahalin ka niya, kung mabait naman siya eh, di ba? At kung magkapalagayan ka ng loob. Di ba? Why not? Coconut, o di ba? Kung parang kayo available. Wala. And ready to mingle? Ring. Ito, isa wala pa yan. Yung nakatadaan na sa'yo. Hindi pa siya ready na mag-start ng family, na mag-settle down. Kasi Ace of Pentacles. Hindi pa siya ready mag-offer ng huge offer. Ganyan. Ito ang ready na. At mapera. Nagumapa yung pera. Oh, komportable yung buhay mo. So, habang wala pa doon nakatadhana, pwede naman yan lang. Yan muna siguro. Pwede yan. Tingin ko lang. Teka lang. Gusto niya ng new beginning with you, ni Emperor na to. New cycle, new beginning. Kaya gusto niya ng reunion. Para may experience mo itong buhay na to. Wala pa naman to eh, yung isa na to eh. Baka matagal pa yan. Pero yan ang nakatadhana sa'yo. May divine timing kasi yan eh. Pag mga nakatadhana, hindi naman agad-agad yan. So, habang wala pa, dito ka muna kay Emperor. No? Yan. Isa lang siguro. Sana madami guys. Gusto niya bumalik talaga sa'yo. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Yun ang nice ay parating sa'yo. Gusto niya bumalik sa'yo. Reunion talaga. Ay, ex. Past person. Kung hindi to mayaman dati, ex mo na to. Kung hindi mapera. Yumaman na to. Mapera na siya ngayon. Oh, mayaman na daw to ngayon. Nasa top position na daw to ngayon. O kung dati na mayaman to, mayaman na nga talaga to. Yung taong to. Pwedeng ang boss. May negosyo siya. O kung ano man. Yung source of income niya. Sound and clear. And walang blockage sa feelings sa sa'yo. Very clear na gusto ko niya makasama sa buhay. Gusto niyang ibigay sa ito yung magandang buhay. Ikaw ang gusto niya makasama sa journey ng buhay niya. Tulad nito, kunwari ka itong cat, siya to. Ikaw ang gusto niya makasama sa buhay mo. Na ikaw yung gusto niya mapangasawa. Ikaw talaga ang gusto niya mapangasawa. Wala na iba. Di ba? Ito kayo nag-clarify. Ito na gustuhan niya sa'yo. Na malakas ka. Malakas, oh. You are malakas ka. You're strong. Sa kabila ng parang naka-chain, oh. Sa kabila ng parang may mga challenges. Or parang pwedeng minsan tinitraining. Hindi sa tinitraining. Sa kabila na naka-chain ka, sa kabila ng confused or clouded yung isipan mo or stuck ka. Na-stuck. Sa kabila na na-stuck ka. Yun ang ibig sabihin dyan. Sa kabila na na-stuck ka, you're still strong. You're strong. Mentally. No?
Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Choice. Ito pa nagustuhan niya sa'yo. You know how to choose. You know what is right from wrong. Clarify ko nga muna. Na pinipili mo pa rin ang tama. Kahit na may temptation ang devil, may snake dito, pinipili mo pa rin ang tama. Kunwari pa, item ka ng devil na ipayamanin ka, no? Itigil mo lang mission mo or purpose mo in life. Hindi ka tumitigil eh. Hindi mo pinagpapalit ang mission mo sa kayamanan. Yung ganun. Parang katulad kay Jesus Christ, di ba? Pinapili siya ng devil. Parang tinem siya. Yung mga ganun ba? Kasi ganun naman talaga ang devil. Natitempt siya. Madami ang tinatempt ng devil. Hindi sa pinipili mo ang tama eh. Hindi daw. Kundi hindi sa alam ang tama sa mali. Ayaw may choices kas buhay. Yung may mga choices kas buhay, may choices kas buhay. Yun ang ibig sabihin dito. Ni Yahweh, na may choices ka sa buhay. Yun ang nagustuhan doon ng person mo sa'yo. Na may choices kas buhay. Kasi choice nga naman, di ba? Yan. Pinalaliman ko pa na hindi naman pala, yun ang ibig sabihin. Ano ba? Ayan. Ito yung kinainloban niya sa'yo. Malakas ang perception mo or may perception ka. May perception. May perception. Tanong ako. Pakunti lang daw sa mga tao may perception. Perception. Search nyo na lang. At ako'y medyo nahilo-hilo ako ngayon sa init. Ako ba? Nainit kasi. Hindi nang init, guys. Perception. Search nyo na lang yung perception. Senses. Using your senses. Basta ginagamit mo yung senses mo yan. It's one of a psychic ability. Psychic ability and perception. Hero. You're heroic. Mahilig ka mag-save. Matapang ka na ipagtanggol, i-save. Hayop pa no tao na victim o kailangan i-save. Mga ganun ba? Madala ang ganyan na tao, ha? Yung iba ay selfish. Basta unahin nila ang sarili nila kahit na makita nila na napapahamak yung iba, no? Kunwari ginagawa ng masama, tatahimik na lang sila para hindi sila madamay sa bagay. Ganun nga yung iba. Pero yung mga taong hero o heroic ay talagang gagawin ng paraan para matulungan niya yung biktima o yung mga kinakawawa o kaya ay kung merong aso, pusa o tao na nalunod, kung marunong siya lumangoy, edi save niya, di ba?
O kaya ay gagawa siya ng paraan kahit hindi pa marunong lumangoy yan, gagawa siya ng paraan para matulungan, no? Siyempre, hanap siya ng marunong lumangoy para save yung tao na nalulunod o hayop. Or kaya ay gagawa yan siya ng paraan niya ng ibang paraan kung wala siyang mahingian ng tulong, no? Gagawa yan siya ng iba niyang paraan para lang matulungan. Kasi hindi niya yun maano eh. Alam mo yung pag empathetic ka na klase ka na tao, hindi niya yun matiis, no? Yung makaramdam ng awat, panghinayang kung mamatay. Kahit hayop pa yan, kahit tuka. Oo, bakit umiyak? Nagulat. Gago. Ginagawa ko na sa balas. Sige na, doon na, mata. Manamol pa. Tapang na, matragis dyan. So, ayan. Ito ang iniisip niya gagawin. Mag-antay-antay muna. 3 of Wands. Mag-antay muna. Hindi ang mag-antay ng side. Mag-antay na maka-recover. Maybe sa anxiety, sa pag-overthink. Antay-antay muna siya maka-recover. Siya ito, na maka-recover muna siya sa stress, anxiety, sa pagkabalisa, sa problema, sa problema niya, may problema siya. Yan. Yan. Saglit lang naman daw yung antayin niya. Yan. So, habang wala pa naman yung nakatadhana sa'yo, o nakadistin sa'yo, yan mo na si pero para kung hindi mo nalasap yung komportableng buhay at masaganang buhay, yung buhay na gusto niya palasap sa'yo, ipa-experience, no? At maganda naman. Para sa'yo yan. Ay, experience mo, malasap mo yung ganyang buhay. Remember, ang buhay ay maiksi lang. Diba? So, ayan. Ay, kung hirap pa sa buhay ang pamilya mo, matulungan mo pa. Diba? Tulungan mo pa ang pamilya mo. Yung nakatadhana naman sa'yo ay may divine timing dyan. Kailan yung tamang parang para sa inyo. Baka patagal pa naman yan. At yung nakatadhana kasi, kadalasan may mission lang kayo niya. May mission. O baka hindi naman kayo magkatuluyan yan. Baka may gagawin lang kayo together. No? Na mission. Purpose. Baka nakatadhana lang siya na nakasama mo sa isang project, sa isang mission, no? Spiritual mission. Mga ganun ba? Malay mo. Ito pa iniisip niya na gagawin towards you. Huwag na siya manahimik pa. Huwag na siya mag-i-aloof. Huwag ka na niya i-ghosting. Lalo kung ghosting ka nito, kung hindi ka niya kinontak, no? So, ibig sabihin, makipag-communicate na siya, 5 source, makipag-ayos na sa'yo. O, makipag-ayos siya sa'yo. Maging submissive na sa'yo. Siya mismo talaga mag-reach out sa'yo niyan, no? Na huwag niyo nang takas-takasan pa yung mag-reach out sa'yo, yung maging submissive sa'yo, yung makipag-communicate na sa'yo, yung gano'n ba, na hindi na siya nagiging duwag, no? Sabihin sa'yo ang totoo niyang naramdaman, kung
na mahal ka niya, yun, na mahal ka niya, kung kaya gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship, no? Kaya passionate siya and positive and gustong-gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship or something na bago o magsama na kayo, pwede din, pwede din. Na you will walk on a path, new path together, no? Magkasama na kayo. Kaya new path na, no? Kasi new journey na, kasi magkasama na kayo. Yung ganon, kasi mahal ka niya, mahal ka niya. Okay? Upright to. Two of Pentacles. Hindi daw dahil sa dahil mahal ka niya. Lumabas lang tulad ko tinanong dito eh. And sa kanina. Hindi. Siya ito may option. Siya yung may option. Hindi person ang option niya. Option. Pwedeng ano yan, ang ipurso ka or hindi. Nag-juggling daw siya. Nag-juggling. Yun. Ano ibig niya sabihin dito? Nag-juggling siya, no? Kung i-push niya yung sarili o hindi. Kung kasi di ba parang umiiwas ba to, parang iniiwasan niya yung ipurso ka, yung makipagbati sa iyo, makipag-ayos sa iyo ba. Ito, siguro may era ng pride, ego. Hindi pride. Ego ang mirrors kanya. O kaya parang umiiwas-iwas pa na makipagbati sa iyo, maging submissive sa iyo. Yung makipag-ayos sa iyo. Yun, ego niya ang umiral doon. Parang nag-juggling siya. Nag-juggling. Yun ang gusto niya din sabihin. Nag-juggling siya. Kung i-force sa kanya, hindi. Yun ang pa hold back sa kanya. Pero still attracted siya sa'yo. Hindi ka mawala sa isip niya kung gaano ka attractive para sa kanya. Ikaw iniisip niya pag natutulog siya. Yung source, yung first source. Yung mukha mo. And ikaw. Ikaw yung iniisip niya. Hindi siya bago matulog siya. Hindi siya napapanaginipan eh. Kundi iniisip niya pag o kaya iniisip palagi. Iniisip ka niya palagi. Ayan. Continuous, tuloy-tuloy na iniisip ka niya palagi. Kasi pag iniisip ka niya palagi, panatag yung isipan niya. Kasi may four of swords dito, parang stable, insecure siya, nakatulog siya na maayos. Panatag yung isipan niya. Yan. Kahit sa imagination lang. Ten of swords in reverse. The wheel of fortune. Gusto niya nga swertihin na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa na magsama kayo. Pwede naman yan. Matagal pa ata yung nakadistance eh. Enjoy life habang bata pa. Nine of Pentacles. At mamumuhay ng komportable, stable, sagana, positive, kasama ka. And full of passion, positivity,
excitement. Nag-umpisang ganun ang buhay ninyo together. Na hindi na siya nalulungkot, hindi na siya sad, hindi na siya matamlay. Kasi syempre may kasama na siya. It's so exciting. Yung buhay na, hindi na siya nasasaktan. Oh, in a long-term relationship na siya, magkukumit siya at maging loyal sa'yo. Ganun. Kasama na siya sa buhay, no? Kunwari, ikaw to, siya to, ikaw to, siya to, ikaw na yung pusa dyan. Ayan. So, ito na lamang, by the way. Oh, meron mga possessive sa'yo. Meron. O may possessive sa'yo. May mga possessive sa'yo na person, no? Four Pentacles. Hiwalay sa asawa, no? Yung possessive na to. Or, hindi yan isang tao lang. Iilang tao yan. Oh my gosh. So, ito na lang guys for collective reading.